Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Mike Defensor at Attorney Topacio galit na galit sa NBI mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyo. At ang lagi nating hiling 1 view, 1 like po sana mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so eto na nga mga kababayan, no? Grabe, pinatawag na po o pumunta na po, no, sa NBI eto pong mga pinasubpina na ex-Marines mga kababayan, si Mike Defensor, pinapunta rin po doon, at etong si Attorney Topacio mga kababayan. At sila po ay galit na galit mga kababayan, galit na galit. No, kasi ang gusto nilang mangyari mga kababayan, no, ang bakit daw po sila, no, yung tila iniimbestigahan ng NBI mga kababayan, yung mga Marines, 'di ba? Bina-background checking yung Marines. At bakit daw po pating ito si Mike Defensor ay ipinatawag daw po mga kababayan, no, ng NBI, kaya nagagalit po sila. Palakpakan natin ang NBI. Alam niyo kung bakit? Mga kababayan, bakit kailangan palakpakan natin yung NBI? Para sa akin po, no, tama naman yung kanilang ginawa, mga kababayan. Kasi kayo po ba, no, pabor ba kayo, no, na basta na lang ipatawag po ng NBI yung mga tao na inaakusahan netong mga Marines na to, mga kababayan, at netong sila Mike Defensor? Lalo na ang nadadawit po dito ay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. No, kasi hindi naman ordinaryong nag-aakusa lang itong mga to sa isang ordinaryong tao o sa mga senador o sa mga kongresista, mga kababayan. Hindi po ganun eh. No? Ang inaakusahan po dito at idinadawit po dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan. Ngayon, kung ang sinasabi po nila, no, na bakit sila yung kino-question, dapat ang ipatawag ninyo is yung mga itinuturo nitong mga Marines na to. So kung ganun mga kababayan, kahit sino pala pwedeng mag-akusa sa ating Pangulo. At ipapatawag na lang basta yung ating Pangulo, no, sa NBI. Ganun po ba yung gusto niyang mangyari nitong si Mike Defensor? Ako honestly, pabor ako doon sa ginawa ng NBI. Bakit kanyo? Hindi kasi po pwedeng gano'n na basta-basta kahit sino na lang mag-aakusa sa ating Pangulo, no? Tapos papatawag niyo yung Pangulo para imbestigahan. Hindi gano'n. No, hindi tama 'yon. Dapat yung tama yung ginawa ng NBI dito, mga kababayan. Imbestigahan muna etong mga nag-aakusa. Sino-sino ba yung mga nag-aakusa na yan? Ano ba background ng mga nag-aakusa na yan? Bakit ba sila nag-aakusa? Sino yung mga nasa likod ng mga tao na yan? Ano yung motibo ng mga tao na yan? Diba? Which is yun yung ginawa ng NBI. Kaya po galit na galit etong sila Mike Defensor at etong si Attorney Topacio. Okay, so eto po panoorin natin mga babayan, no, at ating pag-usapan, no, kung ano nga ba yung kanilang mga sinasabi dito at bakit ba sila galit na galit, no? Alright, so tara, let's go. Respect to the institution, may sabina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Okay, so nasagot na po yan mga kababayan, no, ng ombudsman ni Remulla, mga kababayan. Ano po yun sabi dyan? No, hindi po pwede na isa lang affidavit ninyo. Kasi kailangan yung knowledge mo, yung personal knowledge mo, yung nakasulat doon sa affidavit. Hindi po pwedeng joint affidavit. No, ang mangyayari doon mga kababayan, no, lahat ng lakad magkakasama sila. Yun yung ina-explain dito eh, 'di ba? Ni Ombudsman Remulla. No, kung yan yung joint affidavit ninyo, 18 kayo, so lahat kayo sa lahat ng lakad magkakasama kayo, lahat kayo nagdi-deliver
Lahat kayo nag-aayos ng pera, parang ganun ba? So kailangan ang laman nga, no, ng affidavit is yung personal knowledge mo. Nakikita ninyo kung paano po guluhin netong si Topacio. No, yung mga sinasabi po, no, ni Ombudsman Remulla. 'Di ba mga kababayan? O, tuloy natin ha. Nakikita ninyo yung brain nila yung brainwashing, parang ganun, no? Parang mas lalo nilang gustong guluhin yung isipan ng mga tao. We are trying to get statements na maaaring self-incriminatory. Maaari kasi I insist, wala kami tinatago. Ano yung self-incriminatory to, mga kababayan? 'Di ba? Kung ang hinihingi lang naman ng ombudsman, no, ay mag-issue kayo, mag-submit kayo ng affidavit na isa-isa. 'Di ba? Kailangan sabihin ninyo kung ano yung personal knowledge ninyo. Hindi po pwedeng isang affidavit lang, lahat kayo nakapirma doon. Hindi pwedeng gano'n. No, lalo na sinasabi ng NBI, mahigit 100 daw po yan. No, yung mga lalabas pa na yan. 'Di ba? Hindi gano'n. Hindi po pwedeng gano'n. So ano yun? No, kami mag-aakusa, no, 1,000 o isang milyon mag-aakusa sa Pangulo. No, pipirma kami lahat. 1 milyon kami pipirma doon o 1 milyon tayo pipirma doon sa affidavit na 'yon. Para lang sabihin na 'di ba? Na nagkamal ng pera. Hindi ganoon. No, kailangan kung ano yung partisipasyon ng isa. Kasi kung ganun yung sinasabi nito ni Topacio na pwede palang ganun, isang statement lang, 18 ma rin sila. Kahit sino na lang, pwede na palang sumama dyan. Lahat ng DDS, pwede na. Ba't di nyo pa pinapirma lahat yung DDS dyan? Kung pwede naman palang ganun. See, nakita ninyo yung punto, mga kababayan, na sinasabi nito ni Ombudsman Remulla. Diba? Ang gusto kasi nilang mangyari is parang shortcut na. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman So, paano yun? Pag tinanong sila pagka tinanong na sila, mga kababayan, no, sa hearing, kunyari may hearing na, no, sa Senado, di ba? Pag tinanong na sila, tsaka nila sasabihin na I have the rights to remain silent. So, wala rin. Walang silbi. Yun yung sinasabi natin eh. Diba? Yun yung sinasabi natin. Gusto nilang tumungtong sa Senado, panunumpaan nila yung mga sinabi nila. Ngayon, pag kinwestiyon na sila, mga kababayan, sasabihin nila, we have the rights to remain silent. Diba? Dahil nga natatakot sila na magsalita. Inirmahan yun eh. Ang gusto nilang mangyari, mga kababayan, no, gawin na yung damage. In the end, wala na, okay na, tapos na, basta nasabi na nila, no, ang problema, the harm is done, andun na yung damage. Doon sa tao na sinasabi nila. Diba, nakita ninyo kung gaano yung mga ganitong klaseng strategy, mga kababayan, no, na ginagawa nila para lang siraan yung Pangulo. Diba, nakikita nyo yun? Ito, nasa umpisa pa lang tayo. 28 seconds pa lang yung pinapanood natin, mga kababayan. Ang dami na natin. O, tuloy-tuloy na natin. Medyo mahaba 17 minutes to. Unahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very... which is dapat lang talaga. Tignan muna kung credible yung mga tao na yan. Kailangan imbestigahan nila kung sino yung mga tao na yan. Kasi sinasabi nga natin, mga kababayan, na hindi pwedeng basta-bastang ganon. No, ang gustong gawin, netong si Topacio. No, yung gusto nilang gawin. 'Di ba? Hindi po pwedeng basta ganon. Na basta mag-aakusa sila sa ating Pangulo. Kailangan i-check muna, sino ba yung mga tao na yan? Alamin muna. Diba? Very suspicious po ito. And very alarming itong ginagawa nila. Mas suspicious yung ginagawa ninyo at mas alarming yung ginagawa ninyo. Hindi ba? Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. At sabi ko nga sa kanila,
ano bang partisipasyon ng aking kliyente. He was not mentioned in the subpoena. Oh, hindi naman siya inireklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen. Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo para kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. I-interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Nakita ninyo, mga kababayan? Nakita ninyo yung ginagawa nila? No, gusto nilang palabasin no na ini-intimidate, hinaharas etong mga tao na to, which is hindi naman harassment. No, para sa akin sa inyo ba harassment yung ginagawa ng NBI? Proper lang 'yan, na imbestigahan sino ba yung mga tao na 'yan. Dahil hindi naman basta-basta yung inaakusahan nila. 'Di ba? Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila kasi kung tatanong nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, inline crime to Wala namang kaso itong mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, wala daw kaso yung mga tao, mga kababayan. Well, sabi nga, 'di ba, may mga kaso yung iba diyan. So doon pa lang nagsisinungaling na si Mike Defensor. No, sinasabi niya wala daw kaso. No, pero nalaman na yung ilan diyan sa mga tao na 'yan, may mga kaso daw po. Oh. Nakita ninyo, mga kababayan? dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. See? Di ba dalawang investigasyon ng ginawa ng NBI? See, mga babayan, ang ipatawag daw, yung nandun sa affidavit. So, sino-sino ba yon? Sino yung mga tinuro nila ron? So, lahat yon, pati yung Pangulong Bongbong Marcos. Ipapatawag, yun yung sinasabi natin. Yun yung gusto nilang mangyari. Yun yung gusto nilang mangyari, mga babayan. Ipatawag yung Pangulong Bongbong Marcos dyan. No, so, lumabas na ngayon yung totoong motibo nila. 'Di ba? Lumabas na yung motibo nila. NBI dating na police Lumabas na yung motibo nila na talagang target nila is yung Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na Di ba? manggit dun sa affidavit. Di ba, mga kababayan? Huli! Huli yung totoong motibo. Di ba? Na yun yung gusto nilang mangyari. No, doon sa affidavit nila, mga kababayan, ang gusto nilang mangyari, imbestigahan yung Pangulong Bongbong Marcos. Bakit gusto nilang imbestigahan, mga kababayan? Yung Pangulong Bongbong Marcos, wala silang masilip kasi. Kailangan magawan nila ng kailangan magawan nila ng issue, kailangan magawan nila ng corruption issue yung Pangulo natin. 'Di ba? Bakit? No? Tandaan ninyo, may kaso si VP Sara Duterte. May kaso pa po siya. Bukod dun sa impeachment po niya. Nakita ninyo, mga kababayan, kung ano yung laro nila. No, kailangan kailangan maisabit natin yung pangulo Ganun. Kailangan maidawit nila yung Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang yung isama na natin si Sandro. Kahit lahat na yan, isama na natin. Diba? Yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero So, bakit ayaw niyong paimbestigahan yung mga Marines? Yun yung tanong. Kung totoong nagsasabi kayo ng totoo, Mike Defensor, kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, pati yung mga 18 Marines na yan, kung yung mga yan ay talagang nagsasabi ng totoo, bakit ayaw ninyo ipa-background check? Sige nga. Bakit ayaw ninyo ipa-background check? Bakit ayaw ninyo pa-imbestigahan?
May malalaman ba? May makikita ba? May mabubunyag ba? O sabihin na natin, no, na kayo yung malinis. No, sabihin na natin na nagsasabi sila ng totoo. Bakit tayo niyong paimbestigahan? Kung totoong nagsasabi ng totoo yung mga yan, mga kababayan, no, kung totoo yung kanilang mga sinasabi, no, at wala talagang ibang intensyon, no, at wala talagang ibang nagtutulak sa kanila, no, na lumabas. Bakit tayo niyong paimbestigahan? Yung mga tao na yan. Yun yung tanong natin eh. No? Ngayon, kung hindi nyo pa iimbestigahan yung mga tao niyan, that's the time na mag-iisip yung mga tao. Kasi tandaan ninyo, isa kayo sa mga bumabatikos at kritiko ng Pangulong Bongbong Marcos. At kayo nandiyan sa tabi ng mga Marines na yan. Diba? Ganun kasimple, mga kababayan. Ano yung motibo? Sino yung mga tao na yan? Sino nasa likod ng mga tao na yan? Yun yung dapat malaman. Kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Yung facts, lahat. Yes. Sila ang nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po ipapatawag. Correct. Dito po sa NBI. No? Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gustong gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang iimbestigan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla ang may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Excuse me lang, sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, no? Ganito yung sinasabi mong proseso kasi. You file a complaint. Nag-aalig ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath, at nung isang araw pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kokontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po. Yung binabanggit. Tama. Ikaw ang magdefensa. Ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo. Ito kasinungalingan. Ito, walang katotohanan nito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung nag-complaint. Hindi po ganun yun. You're questioning the process, sir. Yes, the process. Kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 nag-execute ng affidavit, may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba, are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. May asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad eh. Kundi pa namin nakahuni Kong Mike eh, kung ipatatawag nila o hindi. Pwede pa naman yun, ang pinatawag mo yung nag-complaint. Sinong paano yan? Ay, sorry, partner. No. Go ahead. Ang sinabi ko kay Attorney Raimundo kanina, can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito, na yung resources ng government, ginagamit para sa ipag-imbestiga ng isang sinasabi niyong hindi namang krimen. Kasi sabi nila, establishing the identities.
Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Di ba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata maganda. Tinanong ako kanina, yung kotse ba, sinurveillance na nga nila eh. Alam nila eh. Pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involve sa korupsyon. So kung hindi kayo makikipagtulungan sa investigation, hanggat hindi pinapatawag yung mga inaakusahan ng mga former na sinasabing Marine? Hindi, makikipagtulungan kami sa investigasyon. Wala namang problema doon. Ang problema lang, ang sinabing deputization ng ombudsman dito, establishment of their identities. Di ba? Yun ang mga sinabi. And if I may quote directly yung sinabi ng Sabina. Sabina. Sorry Ito sabi niya, ang subject matter to provide relevant information on the investigation being conducted by this bureau in relation to the deputization to conduct background investigation and verification from the Office of the Ombudsman. Yun ang sinabi. Background investigation and verification. Yung sa GC ko po, meron po kopya niyang sabina na yan. You can see for yourselves. Sorry, just to simplify, ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI, pine-check din nila yung credibility nga po kung nagsisinungaling ba yung nag-aakusa. May I answer that, partner? Go. That is not the job of the NBI at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to full faith and credit. Hayaan nilang sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral pa lang ito, isa pa lang titignan mo agad. Hindi po, that's not how it works, ang ating sistema. So do you think it's unfair? Not only unfair, it's very legally questionable. Number two, di ba ang ombudsman under our constitution is supposed to be an independent body? Independent. Kaya nga may sariling field investigation office yan. Bakit ipapasa mo sa isang departamento, institusyon na nasa ilalim ng executive? The NBI is under the Department of Justice. Nawala na yung independence. Hindi pwede. If they want to get the background of these people, dapat yung ombudsman, although nasa Ombudsman Act, they may request the assistance of any agency. Inaamin naman po natin yan. Nandun po yan sa batas. Ngunit, if you want to show your independence, lalo na ngayon na very crucial na dapat credible ang investigasyon dito because this is an issue of transcendental importance to our people and our nation, dapat i-preserve mo yung iyong integrity, yung iyong independence. Huwag mong ipapasa sa iba yung trabaho mo. Siguro parang bigyan ng ehemplo dyan, no? Yung, again, babalik ako yung Napoles case. Nung nag-file si Ben Luoy, hindi naman sinabi, kinwestiyon siya eh. Anong background mo? Galit ka ba? Ba't mo sinabi yan? May pagkain ka ba? Wala ka na ba sweldo? Hindi naman ganun eh. Di ba? Ang tiningnan doon, yung sinasabi niya. And they investigated the payoffs. Nagkaroon sila ng investigasyon dahil nagpatulong din yung ombudsman ng panahon na yun. Ganun sana yung direksyon ng ating investigasyon at yung pag-file ng kaso. Sir, kung papatawag kayo further, will you go back here sa NBI? Depende. First, of course, I have to consult my good-looking lawyer, Attorney Topacio, on his legal guidance on this. Pangalawa, siyempre, titingnan ko yung parameters ng investigasyon. But of course, I will always cooperate with the government agencies, lalo't-lalo na dito sa pag-establish ng korupsyon na nangyari dito sa ating bansa. Sir, dinidiin niyo yung credibility nung 18. May mga pag-uusap ba sa sahanin ninyo na sumailalim sila sa witness protection? Alam mo, si Saldico sabi nila yung magnanakaw, mastermind. Tingnan nyo sa lahat ng ahensya, Ombudsman, ICI, hindi ko lang alam kung dito sa NBI, pero DOJ, ito nga yung mga kasama ni Saldico eh. Di ba? Established na yung kanilang role na sila ialalay ni Saldico. Ngayon, kung may pagdududa doon, nandyan yung ID nila, government-issued ID, may proof of employment, plus may serial number pa bilang mga sundalo. Kung tao sila ni Saldico at si Saldico ang mastermind, dapat tingnan natin saan napunta yung pera. Saan napunta yung mga ninakaw. Ito ba'y flood control lang?
Ninakawan din ba yung irigasyon natin? Ninakawan din ba yung pondo natin sa PhilHealth? Ninakaw din ba yung pondo doon sa subway? Yan ang dapat investigasyon. Dahil yan, tayong lahat na Pilipino ang apektado. Sir, bakit 16 lang po? 16 lang po ba yung dumating na Marines? Yes. Ano kasi, pag paumanin ninyo, no, hindi ako privy sa lahat, pero kung minsan kasi, may mga nag-aayos ng pamilya. So talagang may mga ganun. Kunyari, nung huli namin, nare-recall ninyo 11 lang. Yung 7, inayos yung kanilang pamilya. Hindi madali yung ginagawa ng mga sundalong to. Nakasalalay, hindi lang yung buhay nila, pero yung buhay ng kanilang pamilya. Si Sergeant Cotesa, nung mawala siya, ang anak ni Sergeant Cotesa is 4. Under threat yung bahay niya. And I have proof of that. Later on, I will show that. Kaya hindi ako papayag. Nagulat nga ako, pati notaryo. Mabuti na si Attorney Levy Baligod, talagang masinsin, talagang lahat, tinignan niya yung kanyang gagawin. Pati yung notaryo, isipin nyo, no, kinwestiyon ka agad. Again, bakit yung ganun ng direksyon? Hindi ko maintindihan. Dapat yun, depensa ng mga inaakusahan. Yung mga dapat tinuturo magsalita nun na ikaw wala kang kredibilidad, sinungaling ka, yung notaryo mo, palpak. Di ba? Ikaw, ganito background mo. Hindi eh. Doon pa lang sa umpisa. Blue ribbon pa lang, tinitigil na. Ombudsman pa lang, tinitigil na. Eh, sino pa magsasalita dito sa nakawan sa ating bayan? Parang sila na defense counsel ng mga inaakusahan eh. Yun ang mabigat eh, di ba? Sila na ang defense counsels. Sir, for soundbite purposes lang, doon sa issue ng retired general na nag-recruit dito sa 103 bodyguards po, sabi ko, and yung mga logs, flight logs daw ng air taxi does not coincide doon sa allegations po. Your take on that, sir? Okay, unang-una sa retired generals, hindi naman yun na lumang kwento. Meron na talaga mga retired officials, hindi lang generals, na kasama si Saldico. Kung yung tinasabi ni Attorney Matibag ay may mga sundalong tumutulong sa mga Marines, meron. I'm not allowed to name them. Wala akong karapatan na i-name sila. Pero maraming mga sundalo na sympathetic sa mga sundalong to. Pangalawa dun sa air taxi, kanina kasi narinig ko kay Attorney Levy, again, he will be the one to explain. Ang sinasabi niya, may ganun talaga. May ganun na nangyari, pero yung time frame na sinasabing panahon, eh hindi pasok dun sa investigasyon. So, Attorney Levy will explain that, pero katulad na sinabi ko, ang hirap baliktarin, ang hirap pasinungalingan ang mga taong nagsasabi ng totoo. Kahit bali-baliktarin ninyo yung kwento, tanongin ninyo kung sinong tao, kailan inabutan, anong sirkumstansya, sinong nandun, anong nakita nila. Walang kagatol-gatol, walang pagdadalawang isip doon sa pananalita nila kung ano mga pangyaring to. Sir, upon talking to the Marines, yung regarding the retired general, yung na nag-recruit ng 103, si General Sodusta.